Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Maraming hamon at pagsubok sa buhay. Pero hanggat marunong kang sumabay sa indayog, hindi malabong makamit mo ang tagumpay. Another beautiful Saturday mga kabahagi and kawan, and welcome to Sports Minded. I'm Kathy G. Isa na naman pong batang-bata ang ating makakasama ngayong araw na ito na nagbigay ng karangalan sa ating bansa, di ba? Madali ba kanyang sport, di ba? Kaya nyo bang mag-bend ng bonggang-bongga? Gaano kaya siya ka-flexible, di ba? Gaano kaya ka-flexible ang kanyang katawan? Nako ha, tutok lang mga kabahagit kawan ha. At tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng 1FM at Radyo Pilipino stations nationwide. Also, napapakinggan din tayo sa streaming at www.radiopilipino.com at www.1fm.ph. And you may visit our Facebook page at Radyo Pilipino and 1FM. Also, you may text in sa 0968-898-2503. Tuloy-tuloy na tayo mga kabahagit kawan. Let's get ready para sa ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam niyo ba na ang rhythmic gymnastics ay pinaghalong sayaw, ballet at gymnastic elements? Gumagamit din sila ng isa o dalawang aparato sa ropes, balls, clubs, hoops, or ribbons, makukulay na leotards, at artistic makeup. Nako, sana makita natin yung ating guest mamaya na nakaganong outfit, diba? O kaya mamaya ipapasampulan natin siya yung mga kung ano pa yung pwede niyang dalhin at hawakan at pwedeng i-exhibition. Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. And here's another One for the Books. Alam nyo rin ba na unang nadiskubre ang rhythmic gymnastics noong 19th century? Ang Swedish system ni Peter Henry Ling, kung saan ang mga estudyante ay may freedom na i-express ang kanilang mga nararamdaman at mga iniisip sa pamamagitan ng paggalaw. O ayan ha, kung ano naiisip mo, igalaw mo, di ba? So ganun pala yung kaya pala may mga parang mga indio rhythm yung ang gymnast na ito.
another one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. At ito pang isa. Alam niyo rin ba na ang unang Olympic rhythmic champion ay si Lori Fung mula sa Canada noong 1984 Summer Olympics sa Los Angeles, California. Nanalo siya ng 7 beses at nakatanggap ng highest Canadian Civilian Award. Wow! Mamaya malalaman din natin ang mga natanggap na award ng ating guest for today. Kaya kapit lang, dyan lang kayo dahil sa aking pagbabalik. Makakausap at makakasama na natin ang ating guest for today. Dito lamang po yan sa Sports Minded. Sports Minded. Sports Minded. Ready na ba ang lahat na mag-bend? And we're back here sa Sports Minded. I'm Kathy G. Ito na po ang ating guest lang naman ay from Tagum, Davao del Norte. Oh, siya po ay member ng Rhythmic Gymnastic National Team, represented the Philippines in the 9th Senior Asian Championships sa Astana, Kazakhstan, represented the Philippines in the 18 Asian Games in 2018, represented the Philippines in the 29th, 30th, and 31st SEA Games, gold medalist for individual all-around in the Captain's Cup International Gymnastics Competition, bronze medalist for rhythmic gymnastics in the 29th SEA Games, Philippine National Games 2023 gold medalist in IAA ball and ribbon, silver in hoop and clubs, gold in RGG. Meron pa ba? Idadagdag pa siya? Alamin natin yan sa ating guest. Let's all welcome mga kabahagit kawan ng ating rhythmic gymnast, Miss Shildana Sabio. Hello! Hello po. Shildana. Hello po. Ang Good haba ng afternoon. pangalan mo, ha? Shildana. Saan ba galing yung pangalan mong Shildana? Sabi po ng parents ko, yung Shield is from my dad's name na Sheldon. And then yung Oh. Ana is Rosana. Sa kanya? So, opo. So, Shildana. Oo, Dalawa eh. sila. At yung spelling nung kanyang name na Shildana is a shield talaga, Opo. di ba? Oh, ang ganda nung pangalan, na talagang Yes. isinishield mo yung mga nega. So, Shildana. So, can I call you, what, Shield or Dana? Dana na lang. Dana, okay. Oo, bath soap daw. Okay. Oo, Dana, ito. Simulan na natin. Kwentuhan mo na kami ng iyong istorya ng buhay. Saan ka ba lumaki? Dana, ilan ba kayo magkakapatid? Lumaki po ako sa Tagum City, Davao del Norte po. And 7 kami magkakapatid. Oh, 7. And ako lang yung gymnast sa amin. Out of 7, ako lang din yung nahilig sa gymnastics. Pang ilang ka sa magkakapatid? Pang-5 po. Pang 5. Then, Opo. ilang kayo? How many boys and how many girls? 4 boys and 3 girls. Ay, 4. Di mo alam, ha? Ikaw, sumbong kita sa mami mo. 4 girls pala and then 3 boys po. Oh. Pero yung pinaka youngest namin na nahawa na din po siya, parang na-influensyahan ko na din po siya sa pag-join ng rhythmic gymnastics So, po. flexible ba kayong lahat na magkakapatid? Hindi, sabi nila hindi daw po. Parang Oh. kami lang, tsaka yung kapatid kong youngest, yung Akala ko kayo yung flexible. pamilya ni Lastic Man. Kasi kayang mag-bend ng bonggang-bongge, di ba? So, Dana, bata ka pa lang ba? You're into gymnast na? Mahilig ka na ba magbe-bend ng katawan? Naglalaro ka ba nun, di ba yung anong tawag dito? Chinese Yung garter Chinese po. garter. Yes po, palagi akong mother dyan. Oh, syempre naman, di ba? Yes. Malamang kaya mo. Sa Chinese garter palang competitive na po. Bale, ano po? Lang, ayoko nilang kalaban. Bale, matagal na bata pa po talaga ako. Parang ang dami kong energy. And then, mahilig ako sa mga bending, splits. And siguro dahil doon, sa sobrang energetic ko, kinakaya ko yung mga bending na hino-hold ko ng matagal, nagsisplits. And then, sa school, nagtatumbling-tumbling ako, naglalaro. And then, yun na po, introduce sa akin yung gymnastics. Pero late age ko na na-start or Yung na-introduce yung gymnast. gymnastics. Pero ilang taong ka nung natuto ka mag-split? Mahilig ka bang, di ba pag nagagalit ka, mag-split ka na lang bigla, ganun? Or natutuwa ka, mag-split ka? Not sure kung anong age po, pero at early young age po talaga, like mga 5, 5 pa lang 6 nag-split years old. ka Yes na. po.
nagbe-bending Oh, ng matagal. So paano kapag umiiyak ka ba ganyan, mami, tas split, ganon. Hindi po, like parang, parang ano po, ako yung parang sumasayaw ako sa bahay, parang ina-entertain ko yung pamilya ko. Ikaw ang pinaka-dull nila, ha? Tapos, yung grandparent, ay, yung mga lolo't lola ko po, sinasabi nila sa akin, Dana, sayaw ka nga, or pakita nga ng split mo yun. Parang ina-entertain ko sila para lang mas So doon pa lang ba? Sino nakakita sa ikaw ba? Naramdaman mo na parang napansin mo ba na flexible yung katawan mo or your mom and dad ang nakapansin? Ako po. Ikaw mismo, Opo. na parang, teka, mami, bakit parang naiiba ata ako? Diba? Parang hindi mo ba natanong yun? Hindi naman po. So, anong naging motivation mo or inspiration mo na mag-gymnast? Kasi sabi mo, later part pa na bago ka napunta sa gymnast. Hindi ko po alam kung ano talaga yung definite na kung ano yung motivation ko or nag-inspired sa akin. Pero kasi nung time na na-introduce yung gymnastics sa akin, parang bigla ko na lang nagustuhan. Yung parang mas na-express ko yung sarili ko sa gymnastics. And then naaliw din po ako sa mga apparatus, especially sa ball and the ribbon. So parang at that age, instead na mag-join sa ibang mga activities, mas nakahiligan ko talaga yung gymnastics. Oo, super flexible ng katawan mo. May buto ka ba? Meron naman. Grabe kasi. Paano maging ganyan ka-flexible? 'Di ba? I'm sure, aside from Chinese garter, you also play Dr. Quack-Quack. 'Di ba? Yes. Oo. Malamang nakakalusot ka doon. Aminin mo, 'di ba? Kasi yung Yes. parang pabalian ng buto, hindi makarelate si Opo. Ando sa Dr. Quack-Quack. Parang pabalian ng katawan yon, pero ikaw, siguro easy-easy lang sa pagbuhol dun sa ano, no? Parang ikaw pwede ka nang bumuhol. Opo. Really? Yes po. So, ganun ka-flexible. Hindi ba sumasakit yung mga buto-buto mo, yung mga katawan mo? Sumasakit naman po, pero syempre... parang kasing ang lambot-lambot eh. Pero syempre po, kailangan pa din ng training, practice, yeah. proper na execution sa mga ginagawa. Kasi pag hindi proper, din magkakaroon ng mga injuries. Kasi Yes. even if very flexible ka, pero hindi mo alam kung paano to i-control yung pagiging flexible mo, yung end niyan is magkaka-injury ka talaga. So, paano ba, ano yung tawag dito? Parang talent mo na ba yan talaga? Parang nasa katawan mo na yan pagiging flexible? I think po. Kumbaga parang pinanganak ka na may flexibility yung katawan mo, ganyan na pinaglihi ka ba dun sa kinaano? Oo. Feeling ko po, opo, na parang yun na din lang yung gift sa akin. Tsaka parang kumbaga ako na lang din yung bahala kung paano ko ma-discover yung purpose ko or yung purpose sa gift na binigay sa akin. Kasi 'di ba, ito para syempre merong gymnastics talaga, 'di ba? Gusto natin malaman what's the difference of gymnastics sa rhythmic gymnastics. Kasi 'di ba rhythmic syempre we're talking about parang meron kang indayo ganyan, 'di ba? So anong pinagkaiba nila para sa kaalaman ng ating mga listeners and also yung mga viewers natin? Yung like yung kay Carlos Yulo, Artistic po sila. Artistic sila. Opo. And what's the difference nun sa rhythmic? Siguro po sa apparatus po na ginagamit namin. Okay. Kasi iba yung apparatus sa artistic, may floor, may beam, may rings or something like that. Sa rhythmic naman po, meron kaming hoop, ball, clubs, Yung ribbon, hawak lang and talaga. rope. Yes po. And then, ang pagkakaiba din namin, or the interesting part sa rhythmic gymnastics is, nagpe-perform kami kasama yung apparatus. Unlike, Unlike, okay. parang oo. kumbaga, hindi namin ma-execute ng maayos or hindi magiging rhythmic gymnastics kung wala yung apparatus So, na yun. para sa kaalaman din ng lahat, yung rhythmic gymnastics, ito yung mga aparatos na minimension ni Dana sa atin. Yes ito yung may po. mga stick, di ba? Opo, Na yung parang may ribbon. mga ribbons. Opo. Ayan, yung gumaikot-ikot na gano'n. O kaya may hula hoop, Hula yung ba hoop po. yun? Opo. Na parang tumatalon-talon ka doon sa hula hoop or Yes. nag-hula hoop ka mismo. So, can you say ba na rhythmic gymnastics, mas lamang ba dito kababaihan? Or just balance lang, parehas lang, pati dito sa artistic gymnastics? Siguro po as far as I know po, pang babae talaga yung rhythmic gymnastics. Oo. Even nung yung history pa po, babae lang talaga yung perform Ng in rhythmic gymnastics po. Pero may mga kasamahan din kayong lalaki? Sa Philippines po wala. Pero Okay.
Meron na sa ibang bansa, parang inaalaw na nila na magkaroon ng men's rhythmic gymnastics. I Ganon. see. Which So, is interesting din po kasi para, para maging, parang magiging open na din siya sa lahat kung sino yung gustong kung sino yung gusto talaga, no, Yeah. para hindi lang dun sa yung For artistic. women lang, Oo, yeah. For, oo. parang meron silang other options kung ano ba talaga Ang yung gusto nila. nila. Dahil na kailangan ba marunong ka magsayaw kapag ikaw ay nasa rhythmic gymnastics? Parang, Kasi syempre, di ba nakikita natin, you're like dancing eh. Di ba? Aside from na flexible yung katawan nyo, you're like, parang sumasayaw kayo eh. So you need to, kailangan? Dancer ka ba? I mean, you know how to I'm not a dance? dancer, pero parang as a dancer, or pag marunong kang sumayaw, plus points na yon. Kasi Oh. dahil nga din merong artistry, and then every apparatus kasi, or every routine, per apparatus, may iba-ibang music. May slow, may mabilis. Depende Okay, yan so sa depende choreography na ibibigay sa'yo or sa music na napili ng coach niyo po. So, okay. kung, for example, yung music is masayaw, syempre, kailangan mo ding sumayaw para makita ng mga nanonood or even yung judges na nanonood sa'yo. Kung parang hindi mo lang ginawang background music yung music. Kailangan mo ding Kailangan incorporate yung sarili mo as a gymnast doon sa music din po. Ayun. So nabanggit mo na napili ni coach, na napili ni coach, may time ba na ikaw mismo yung pumili nung song? Yes po. Anong song yung pinili mo? Whatever It Takes po by Imagine Dragon. Oh, maganda ba siyang... Bakit yun na napili mo? Ano po, hindi siya danceable na music, pero parang pang fighter siya na music na nandun sa lyrics na whatever it takes, parang Sige, kantahin mo nga, joke lang. whatever it takes, parang dahil gusto mo yung ginagawa mo, whatever it takes, gagawin mo talaga kung anong dapat mong gawin para lang maabot yung gusto mo. Very nice. Yes Kaya po. maganda yung message nung song. Yes po. Oo. Saan mo ginamit yon? Did you use it sa competition? Yes po. Sa ribbon po. Sa ribbon. Opo. Which is, yun yung Tama ba sa ribbon ka ba naka-gold? Opo. And then, yun din yung favorite ko na apparatus. Yung ribbon? Opo. Mamaya pakita mo sa amin yan na maghanap na tayo ng ribbon-an. Oo. Dana, kasi you've mentioned nga, di ba, merong, yun nga, the ribbon, meron yung ring, may ball, di ba? Ano yung mga technique para maganda yung hagod ng galaw mo? Technique, actually po, iba-iba talaga po. For me po, bawat gymnast, may iba-ibang way sila or technique, and then yung parang paano nila ma-absorb agad kung ano yung naituro sa inyo. So for me, yung technique na yon, parang kailangan mo lang din makinig. Parang kailangan mong matutong makinig detailed by detailed, lalo na sa nagtuturo sa'yo or coach. Kasi minsan kasi pag hindi mo naiintindihan, syempre hindi mo makukuha yung technique. Oo. So kailangan hindi lang din listen, but also parang titingnan mo din kung paano yung galaw or kung paano tinuro ng coach nyo or trainer nyo yung paano gawin yung movement May execution. or Have you tried yung lahat ng aparato? yes po. Ano yung pinakamadali? Which is your ribbon, yung gusto mo. Pero tapos, mahirap ba yung may dala-dala kang aparato? Yes po. Is it hard? Is I it- mean, syempre, may points din ba yun sa competition? Yes po. Yes po. Oo. So, kailangan may coordination talaga yung hindi ka lang gagalaw or hindi mo lang bibit-bitin yung ball. But also, when you move, yung apparatus din, Dapat nag-move. nakamove. Like for example sa ribbon, sige, para din sa benefit ng mga nakikinig at nanonood sa atin, yung ribbon, kapag hawa, ano yun, naka-stick ba yun? Naka-stick po. Tapos Mahabang yung stick ribbon. siya? Is it a long stick? Sakto lang po. Tapos, may ribbon May ribbon siya. na siya na 5 to 6 meters long. Oo. Tapos, papaano yung ano mo doon? So, dapat, pag yung nag-sway yung ribbon, dapat sabay din ang pag-sway mo? Ganun ba? May mga ganong may mga ganong movements po. Basta hindi lang siya namamatay yung ribbon. Na, for example, when you do a balance Oo. or like parang nakatayo ka lang and then yung ribbon wala din ginagawa. So make sure kahit naka-balance ka or naka-static lang yung katawan mo, make sure naggumagalaw Gagalaw yung yung ribbon. Ano pinakamahirap na aparato?
Mahirap sila lahat, actually. Pero po. for you, yung Pero for pinaka- me, very tricky yung ball. Yung ball. Yes po. Kasi anytime pwede mo mabitawan. Yeah, anytime kung malaglag mo, maggugulong agad eh. Unlike So, sa paano iba. mo yung ganun? Na kapag halimbawa hawak mo yung bola, biglang gumulong, kailangan merong, para Yeah, kabang, kailangan quick reflex ka talaga agad. Oo, gagawa ka ng move mo na para... Opo, gagawa ka ng ad-lib na parang Hindi mahalata. Parang hindi mahalata din. Okay, Hindi so lang it's yung, like dancing, 'di ba? Na kapag nagsasayaw ka, tapos bigla ka na medyo natapilok ka, kailangan kunyari na lang Opo. gagawa ka ng scene na part yun nagbe-break dance ka ganyan dating, 'di ba? Oo. Pero ang hirap pala, no? Kasi Opo, kala kasi- natin pag dala-dala nyo, ginagawa, your prep. Nasa competition na kayo, Opo. parang napaka-easy lang, pero napakahirap pala. Yes po. At hindi lang yun, syempre kapag gymnast ka, may diet ka. Tingnan niyo naman yung katawan ni Shildana. Nako, kamustahin natin ang diet ni Shildana. May mga bawal ba silang kainin? Paano pa gusto mo mapunta sa gymnastics? Baka mamaya, alamin natin ha. Sports-minded. Sports-minded. Kanina, before we pause for a break, ang tanong natin, kumakain pa ba itong ating gymnast sa katawan niya? Pero kanina na makita kita kumain. Kumakain pa ba siya? Ano kaya mga diet? Paano kapag may competition? Kamusta yung diet niyo? May mga bawal ba kayong kainin, Dana? based on my experience po, meron talagang bawal na kainin. Like mga sweets. Oh, bawal ang Yun. sweets kasi baka tumaba? Opo, tas bumigat. And then, too much din na mga Carbs. carbs also salty na mga foods. Oh, so wala man lang Kasi- cheat day? Meron naman So po. you can eat chocolates pa rin? Yeah, opo. Lalo na sa competition, allow naman po kami na kumakain ng chocolate kasi parang Yes, pang-pa-energize lang yes, din. oo. Or even yung mga electrolytes na mga I see. drinks po. So ano yung ideal weight before entering in a competition? Ano yung ideal? What's your ideal weight mo? That's your weight talaga na lumalaban sa competition. Opo, ito na po talaga. Ay, ang gaang-gaang mo, tapos ano ka pa? Ang flexy pa ng katawan mo. Parang kayang-kaya ka ng buhat. So what's the ideal weight? Ideal weight po, personally, hindi na po siguro bababa ng 43. Ang ideal? For me po, Nakabagsak for ako. me. Bagsak ka din. Joke lang. Yun po. Kasi, or depende naman din po. 43 kilos? Yes, kasi pero depende naman po talaga. Generally, it depends talaga sa mismong gymnast kasi depende sa mga genes ng bata kung malaki siyang bata. Oo, malaking bulas. Oo, Oo. so hindi naman siya as in like kami lahat same lang ng weight. Ng weight, So aha. kailangan din yung meron din siyang Sa height, pinapalo. pati Or even height. sa height, ganun po. Okay. And then as long as kaya pa ng katawan mo kasi sobrang payat mo na tapos hindi ka na makakapag-perform. So hindi din okay 'yon. So Oo. yun nga, parang balance pa din. Balance. Even sa diet, balance pa din. Kailangan dapat Opo. talaga, Oo no? po. Hindi lang yung parang ginugutom mo yung sarili mo kasi hindi naman po talaga Oo yan diet. naman, paano ka naman makakapagsayaw naman kapag Yeah. gutom-gutom ka, di ba? Yes po. Oo. Dana, paano yung training nyo before kayo sumabak sa competition? Particularly sa international, of course, representing our country. Mahirap ba ang training sa gymnast? Yes po, mahirap pero masaya. Okay. Or fulfilling siya po at the end of the day or even before and after sa competition na papalapit Like what po. kind of training ang ginagawa ninyo? Yung training po namin, especially nagsa-start po siya like mga minsan morning and then minsan din po naggagabi din po kami. So, buong araw, you're on a training lang? Opo, training lang. Oo. Pero ngayon naman po, dahil nga may mga class, parang binabagay lang din po ng coach namin, binabalanse lang din po ng coach namin na lahat kami is makakapunta dito sa oras na to. Parang kumbaga, nag-adjust din yung coaches namin, of course, para din sa school namin kasi hindi naman pwedeng excuse na lang kami palagi or Correct. hindi na kami mag-aaral. So, ang ginawa ng coach namin is binalanse niya lahat kung anong oras fix or fit. Para hindi mahirapan. Opo, para din parang give Sa and take oo. din kami sa team. Pero sa pinaka-like ka, like for example, kapag sumabak ka sa boxing, of course, stamina training mo, Opo. 'di ba? Sa gymnast, ano yung usual? Yung kadalasan talaga na kailangan yung is
paano ba stretch? Ano bang Sa training? amin, parang kailangan po lahat. Not just parang endurance mo. Oo. Kailangan mo din kasi po ng strength. Mhm, Kailangan mo din yun ng speed mo. And then, of course, hindi mawawala yung flexibility. Kasi so, paano yun? Paano yung sa flexibility? Do you bend ba? Yeah, Ganyan? May yung stretch ba? Hinihila ba kayo ni coach? Meron kami mga exercises or Oo, merong... like, can you tell us what kind? Kasi parang, syempre everybody's curious di ba? Kapag na-gymnast ka ba at sasaba ka sa competition, like, ano yung training nyo? Paano? Hinihila ba yung mga braso-braso nyo para magano? Ano Paano? po? Ano yung mga exercise? Usual exercises po namin with we incorporate din po sa mga apparatus namin para mayroon din yung coordination na ma-apply namin sa routine. Okay. Bale, parang normal lang po siya na training actually po. Na Like stretching, ganun? Nagsi-stretching, nagko-cool down before mag-training. Before mag-training, may mga warm-ups muna, stretching, and then during the during the training na talaga, doon na yung kumbaga mix na yung ginagawa namin. Nandun na yung endurance, strength, and then most especially yung flexibility, and then apparatus handling. Ayun. Kasi kailangan na Syempre masabay sa Opo, inyo. or like parang may muscle memory kami sa paghawak ng mga apparatus kasi nga may iba-iba silang techniques and handlings. And then after that, we do flexibility na kung saan 2 chair, Okay. nakasplit kami doon. Oh, So, naka-split kayo doon. Paano kung for- pag biglang humawala yung chair? for like 2 minutes, more than 2 minutes or 2 to 5 minutes kami Oo, nakasplit. mamaya yan, itatanong Kasi natin para yan din eh. naman, hindi lang din more on flexibility, pero kailangan active din yung pagiging flexible mo. Hindi lang yung hinihila mo lang tapos pag ginagawa mo na yung ibang complex or parang hard na mga difficulties, hindi mo pala maangat. So, kailangan pa din yung mga ganong exercises. Kasi napansin ko, like sa gymnast, para ka lang din nagbabalay. Yes po. So, parang magkapatid ba yung sa rhythmic gymnast? Kasi nakapanood ako noon na parang kung paano siya nagbabalay, like nag-day stretch, tapos yung nagtitiptoeing din, which is you do that din also sa gymnast, diba? So, parang most likely ba may resemblance si ballet at saka si gymnast ng rhythmic? Siguro po meron. Oo. Pero, actually po, importante din po kasi yung ballet or basic ballet sa gymnastics. Okay. Kasi po, sa ballet, natututo yung bata na maging graceful. Which is, na a-apply sa gymnastics. Kasi parang hindi naman po pwedeng parang robot gumalaw yung gymnast. Ang tigas ng katawan. Opo, Dapat wala naman man medyo lang malambot naman yung wala katawan naman ka mo. graceful. So siguro may sila, parang kumbaga connection yung sa ballet tsaka sa gymnastics. Paano kung matigas ang katawan mo meron ka ba mga kasama na kailangan ba talaga malambot lang ang katawan? Kawawa naman kami mga matitigas ang katawan. Paano kung gusto namin mag-gymnast pero ang tigas ng katawan namin, hindi kami pwede? Pwede naman po. Okay. Kasi during sa training, lalambot naman po eh. Lalambot ka rin. Actually po, hindi naman lahat talaga may gift as flexible Like you. or yung flexibility. Opo. Kasi ako, kahit flexible po ako, meron pa din po akong parang weakness. Hindi lahat ng katawan ko, lahat ng joint is flexible. Like, for example, yung sa shoulders ko po, Oo. hindi po talaga siya flexible. As in, Oh. ang alam ko lang po talaga is yung back ko talaga yung pinaka-flexible for me. Oo nga, nakita ko yung picture mo. Ay, Or, ako, grabe yun. ha. Pero dahil nga Kaya, po, ano ba, kumpleto pa ba yung spine mo? actually, sobra nga po eh. Ay, talaga. Kasi iba, di ba, sabi nila para daw lumambot yung katawan, o medyo lumiit yung katawan, tatanggalan ng isang buto, spine. Tama ba? Hindi naman Pero po. sa'yo, kumpleto naman, ha? Kompleto naman po. Talagang flexible lang yung mo. Yes Parang po. rubberized lang yung spine mo. Opo. So, ayun nga po, parang during training lang po talaga, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo or kung gusto mo, sineset mo sa mind mo na gusto ko maging flexible lalo neto, hindi lang sa back, but also sa Lahat. legs or sa shoulders. Oo. So, syempre, pagbubutihan mo din yung training or magdo-double time ka. Oo. Kasi, hindi naman dahil kailangan or parang need na maging flexible talaga. Pero, helpful. Oh, Tapos, syempre, kasi yun pag yung you're not flexible, you cannot mahihirapan do ka.
some difficulties na extreme or like needed ng flexibility. Have you tried ba, Dana, yung other gymnastics before choosing rhythmic? No po. Talagang rhythmic ka? Yes po. Talagang doon ka ha? Gusto mo yung Opo. mga nagsusway-sway ka ha? Kasi po na-express mo yung sarili mo. Especially for me or like sa rhythmic gymnastics. Kasi nga 'di ba po may iba-ibang apparatus. And then bawat routine yan, meron kang iba-ibang personality din. So for example sa hoop, fierce or parang matapang ka na, parang you're a survivor dun sa hoop. So ma-express mo yung feeling mo or yung sarili mo na I'm a survivor, I'm in may gymnastics. story. Opo, may story. And then if ball naman, if fierce naman siya, papakita mo na fierce ka. So parang na-express mo yung kaya mo. Yung feeling. Kaya yung sinasabi para, like, kaya dun sa song din, di ba? Opo. So, may character. character. So, kung ikaw ay medyo galit ka, naghiwalay kayo ng jowa mo, di ba? Tapos sasama Dun doon mo mo na ilabas, di ba? Magiging talagang artistic ka doon, Opo. di ba? Doon sa bola. Yung ganon. Sa iba naman, parang ma-jolly. So, sasayaw ka talaga ng Pag yeah, happy like ka. Michael Jackson's sayaw. Kailangan mo din alamin kung ano yung mga steps or like mga movements pang Michael Jackson. Oh, galing ah. Yes. Oo, 'di ba? So kala natin ganun lang nga pagbebend-bend lang Opo. ganyan, pero hindi pala. Syempre, presence of mind of course, kailangan mo 'yan para at least magsabay lahat, Yes po. 'di ba? Eto, meron akong intriguing question sa'yo, Hindi, syempre, di ba, babae tayo. Opo. Meron tayong monthly visitor. Minsan unexpected, biglang or dadating na lang bigla in advance, di ba? Paano yung ganung situation? Pag may lalo na, meron bang case na natapat sa competition? Ako po talaga, personally, pag competition tatapat, Uy, paano? halos ng competition ko tatapat po talaga. Ha? O, si Parang siguro dahil sa sobrang kaba or like parang nung advance na. Oo, O sabi nung nape-pressure blood mo, na. teka, lalabas na muna ako, na-stress ako sa'yo eh. nape-pressure yung blood ko yung nape-pressure. Siya yung nape-pressure, hindi ikaw eh, no? Nauna siya na-pressure. So, paano? Normal lang po. Normal lang na kung paano tayo Kasi di ba naka-tights? Yung tights naman po, is-secure naman po siya. Hindi naman, parang meron din kasing fina-follow na kung gaano hanggang saan yung tights. Or parang, kumbaga, secure naman yung every tights na ginagamit namin. So, hindi, talagang lagi, may competition. Opo, ako. Pero you inform your coach na, coach, meron ako. Hindi ba kasi syempre tayo, like ganyan, pag may period ka, medyo hindi okay eh. Di ba parang uneasy ka or meron ka nararamdaman na, yun syempre yung hormonal, Opo. yung nag-change yung hormones mo eh, di ba? Pag meron ka. So, paano? Wala bang discomfort doon? Actually po, sinasabi namin sa coaches namin. Yan. Mamaya, pag sayo mo ganun, may tagus ako. Hindi Pero naman. po, yun nga po. Dumating ba sa point na may Hindi pa ganun? naman Wala po. naman. Opo. Okay. Pero yun nga po, it depends kung paano mo talaga din isi-set yung mind mo. Kung hahayaan mo na lang ba. Nakaisip Kasi ko, iniisip mo yun. kasi syempre, nandun ka sa competition eh. Oo. Instead na iisipin mo yung discomfort Oo. or yung sakit ng puson ba yun or ganon. Oo. Wala kang choice kundi magpe-perform. Mako-conscious ka. Mako-conscious kapag, ka. Tapos pag na-conscious ka, maapektuhan yung performance mo. Pero so far, wala ka namang kasi yung mga PM, di ba? Yung mga PMS usually sa competition, wala ka namang ganun. Wala naman po. Oh, that's good. Actually po, okay for me na magkaroon ng ganon. Kasi, Mas gusto mo pa, mayroon ka mga nararamdaman? hindi po kasi ang iba yung reaction sa body ko. Nagiging flexible ako. Lalo? Wala, Kaya parang- pala lagi kang meron. Kaya pala sabi ng blood mo, sige, lalabas ako para mas lalo ka maging flexible. I mean, parang parang gumagaan yung feeling ko. Okay. Pero after naman ng competition, iba naman. Iba, doon na bigla na lang. Oo, kasi bigla ganun na lang. naman eh. Isahan yung Gaano katagal ang competition, ang pagpe-perform nyo sa competition? Every competition or every routine po, meron 1 minute and 30 seconds yung haba, Ang haba. ng performance. Tapos, non-stop yung 1 minute and 30. dire-diretso na yon, Opo. dire-diretso ng ano mo. Tapos, another set yon or ilang set yon? 4. 4 set. I mean, kasi dahil 4 na apparatus, so every apparatus, magpe-perform ka 1 minute and 30. Okay. So, yon after ng hoop, ball naman, clubs, ribbon,
Hindi ka Ganon. kinakabahan? Actually, kinakabahan po. Kasi lalo na pag nako-conscious ako sa mga taong kilala ko na nanonood. Usually ba you have friends? I mean, your family is with Yes you po. pag nasa competition ka? Before, yes po. Pero nung dito na, parang naiilang ako na merong nakakakilala sa akin na nanonood. Para nakakatista. Hindi naman boyfriend mo yun. Hindi naman po. Like, parang nako-conscious ako na ano kayang parang Sasabihin nila. na, Oo, for example, nadidistract ka sa ganun. Opo. So, better pala dapat hindi mo alam na merong Yes nanonood po. sa'yo, no? Or Hindi even nila like, ipaalam. opo, hindi din po Para ako, hindi ka conscious na meron nanonood eh. Tapos baka Opo. mamaya hindi ka makapag-perform kung Opo. ano masabi. Opo. Tapos hindi din ako Oo. nakikipag-usap. During competition, Oo. hindi po ako nakikipag-usap sa iba. Oo, kasi Kasi mawawala ka sa opo. focus. Sa tingin mo sa tagal mo na sa competition, anong bansa yung tingin mong medyo mahirap kalaban? Pag sa Southeast Asia po, Oo. Malaysia. Malaysia. Malaysia talaga po. Ang ano, Opo, kasi ever since competitive na din talaga. pagdating sa Opo, sa gymnastics. I see. Wow. Naku, ang dami pa nating gustong malaman kay Shildana. Parang ang dami naming gustong tanungin. Sports-minded. Sports-minded. Meron naman tayong intriguing question sa kanya. Siyempre, alam niyo naman kami mga babae, di ba? Split dito, split doon, di ba? Ganyan. Eh, siyempre, parang pag ikaw, hindi ka into that sport talaga or hindi ka nagji-gymnast, medyo masakit. Masakit sa mga singit, di ba? Hindi ka ba nasasaktan, Shildana? Kasi nakita namin, talagang yung pag gano mo, straight talagang ganun yung paa mo di ba? Na straight parang line na lang. Hindi ba masakit sa mga mo dito sa singit? Siguro, for me, hindi na po masakit. Kasi sanay ka na. Pero Opo. nung first, masakit. May pain din. Pag talagang gifted ka na sa ganon, hindi na. Actually, hindi po talaga ako flexible sa legs. So, yun. Sa body ka nga pala, Opo. no? So, yun. Pag pinupush kami ng coach namin, dun na masakit. Yung parang normal na yan. So, mas ipupush pa natin, dun masakit. Masakit sa legs, sa lahat. Pero syempre, kailangan din namin yon para lang din mag-open pa talaga. I see. Oo, kasi nakita ko, like parang sa ballet, di ba? Opo. Pag, di ba, nakaganon, parang naka-V, kailangan ipupush ka Opo, pa ipupush para pa po. mag-flat. Opo. Para mag-open. Para mag-open yung split mo. Although it's masakit nga po talaga, actually, lalo na dun sa mga hindi pa masyado, or mag-start pa lang, or Oo. gustong matuto ng split, well, masakit po talaga. Pero sa body, hindi normal lang. Normal lang. Pero pag aaraw-arawin naman, yung stretching, syempre, meron naman sigurong progress na mangyayari. Ayun. Magle-less and less yung sakit. Pwede ka palang maging si Sino to yung si Sadako patalikod, di ba? Nasubukan mo ba yun? Hindi po Nasubukan eh. mo na ba? Yung parang, syempre, sobrang flexible ng body mo Dito yung, kaya pwede kang mag-bend na gano'n, mas lakad pa gano'n. Meron Have you kaming tried ganyan. Meron kaming ganyan Really? mga exercises po. Ah, talaga? Grabe, no? Parang Papunta doon, tapos pabalik, reverse. na nakabend. Na Opo. nakabend ng bongga. Oh, ibang klase talaga si Shildana. Oo. Shildana, meron ba kayong mga rituals bago ka sumalang sa competition? Ikaw ba may ritual ka? Oh, Opo. really? Anong ritual mo pag may competition? Before competition po, before matulog, may routine akong ginagawa sa mga aparatos ko. Tapos after Dinadasalan mo? Opo. Tapos pagkagising sa umaga, parang parang Kinakausap mo sila? Kinakausap ko yung mga Sumagot aparatos. na ba sila sa'yo? So far, wala doon. Akala ko sumagot na. Oh, So far, wala you pa do naman. good ha. Sumabay Yeah. ka sa akin ha. Karang Yung ganon. gano'n, na kaya natin to. Parang yeah. magkasama kami na magpe-perform. Ganon. And then, during competition naman, before ako sasabak, ayun, dasal lang din. Yes, talaga. oo. Of course, yun naman yung pinaka-best natin shield and sword natin, yung dasal, 'di ba, na para sa competition, i-guide tayo. Mind setting. Yeah, oo. mind setting din po. Minsan i-check mo, baka mamaya may sumagot sa'yo dun Kaya sa nga isa. po eh. Next time po, baka. Oo, lahat naman sila umayon. Umayon naman po. Umayon naman. Ayun, nako. Kabahagit kawan, marami pa sana akong gusto itanong for Shildana. Pero pagbibigyan ko kayo dahil eto na, let's get ready sa ating
Slam Book. Slam Book. Slam Book. Si Gerald Lim of Mindoro, nabanggit mo na sa bawat competition, 4 performances. Diba? Opo. Iba-iba rin ba yung music nun? Yes po. Ah, okay. So, how long yung training? Kasi, need mo ba i-memorize lahat yun? Opo, ima-master. Not just Okay. memorize, but also to master the bawat- routines. Yung 4 na routines na yan. How long does it take yung training? Training po. Oo. Para ma-master mo siya. Well, for me po, wala naman sigurong definite na how Time, long oo, or time. time or days Oo. para lang ma-master mo siya. Oo. Kasi may ibang gymnast kasi na Kaya agad. ang bilis nilang pumick up. Mhm. So, nakadepende pa din sa amin. Okay. Pero pag sinabing training time naman every day, minimum na yung 4 hours Nakuha mo per na lahat day. yun? Pero yung oras lang ng training, 4 hours minimum. Pero yung pag ma-master ng routine, Oo. some it takes time, some kuha agad. Parang ganun. So, nakadepende depende kung pa paano din. mo siya matitake Opo. agad. Or Ayun. kung gusto mo, parang kumbaga seryoso ka din dun sa Talagang pagtuturo yung- sa'yo. Kung, syempre pag wala ka sa utak Focus, mo hindi agad papasok sa utak Opo, mo yun hindi no? mo agad nakukuha. So, depende pa din sa mindsetting mo dun sa training. Kung talagang Oo. gusto mo matuto agad. Yes po. Si Danica Aguilar, anong aparatus po ang bawal gamitin sa rhythmic gymnastics? Apparatus. Meron bang aparatus na bawal? Aside, di ba, ribbon, Wala namang ball, bawal, and pero ang the usual, mga yung tatlo. yung 4 o Meron 5. pa isa. Ano pa? 5 apparatus lang po talaga sa rhythmic gymnastics. Which is, hoop, ball, clubs, ribbon, and rope. so Yun lang talaga sila. Yun lang 5 Opo. yun. So, yung tatlo yung may pinaka. Ano yung clubs? Yung 2 po, na parang 2 mo silang ibabato-bato. Ay, oo, yung Yeah, na parang yung bowling opo. pin. Oh, yeah, parang ganun po. Oh, talaga, grabe, no? Ang Opo. hirap nun, ah. Yes, kasi 2. Have you tried that? Yes po. How was it? Okay naman po. And actually, pag sa clubs, very interesting din yung mga movement dyan. Kasi, ang galing 2 kasi. So, kailangan 2 din yung magmo-move. Or pag magto-throw ka ng 2, kailangan 2 at din saka yung dapat kakatch. sumabay ka dun, di Yes ba? po. Si Nea Reo, paano nyo napasasabay ang school at pagiging athlete? That's a good question. Yeah. Time management lang din po talaga. And then if alam mo din yung responsibility mo as a student, so syempre, di ba naman po sa school, meron naman silang fixed na schedule, yun yung ifa-follow mo. Oo. So, if alam mo din naman kung ano yung responsibility mo after ng school, syempre, magte-training ka. So, kahit late ka na, kung gusto mong mag-training talaga, and then, willing ka din na ibigay yung remaining hours mo after school, syempre, magte-training ka. Yeah. Dun mo, Oo. yun. So, yun yung magiging basehan kung paano mo siya Mababalance, mababalance. oo. Kasi, hindi naman dahil wala parang school na lang training. Oo. Syempre, kailangan mo din ng social life, di ba po? Correct. So, oo. ikaw, parang depende Dapat pa din sa'yo. time management. Time management din Nasa po. And college then, ka ngayon, di ba? Opo. You're graduating? Yes po. What course? Business po, sports management. Oh, sports management, hindi sports-minded. sports management. Yes po. Oh, yun yung pagiging coach eventually, Yes po, diba? pwedeng maging coach. Aside from being coach, ano pa yung Pwede pagka- maging trainer sa mga fitness club or centers. Pwedeng like parang manager sa mga sporting industries. Okay, oo. Yes po. And then meron din siyang pwede din mag-proceed sa med or like that. Or oo, kasi even syempre- sa education, like BPEs, mga So, ganun pwede po. kahit saan. Yes po. Pero parang Align. bago lang, ano? Yes po. Sports management. Siyempre, time management. Yes po, May time management. nag-aaral ka, Opo. athlete ka. Opo. How about ang love life? And ano na lang din Kamusta po yan. love life? Okay naman po. May time pa ba para sa love life? Wala na po. Wala na. I mean, for me personally, meron naman. Pero ako kasi, Loveless ka ba ngayon or hindi may naman po. inspiration? Hindi naman po. Pero parang, alam ko kasi kung ano yung responsibility ko, kung ano dapat yung unahin. Yeah, oo. So,
for me, uunahin ko yung school, Then sport. then yung responsibility ko as an athlete. As an athlete. Kasi alam ko namang may time lang din para dyan. So hanggat isa pa akong athlete, mag-focus ako sa If pagiging ever athlete. ba, ang gusto mo, kapwa mo rin athlete? Hindi ko po alam. Intrigera, marites. Kung sino dumating. Opo. Not necessarily Opo. athlete, but if given a chance, you want it ba like mo rin na into gymnast? Hindi naman po, siguro. Kahit basketball, ganyan, bowling naman. Ibang sport naman. Oh, para maiba naman po. Oo, kasi parang ganun, wala na kayo pag-uusapan kundi Opo, gymnast na lang. gymnastics. Oo. Ayun. Si Pau Ragas, ano pa yung ibang mga hobbies mo? Aside from, yun, may mga Gymnastics? gymnastics. Hobbies, magbasa ng libro, manood ng Movies. mga movies, tsaka mag-play ng mga instrument, ganon, pag wala akong ginagawa. Oh, talaga, what instrument? Ukulele po, yung favorite ko. So talaga, you play Yes. ukulele din. Napaka, Para- ano mo naman. Para dami- maiba naman yun. Oo, kasi hindi. Na-try mo ba na, habang nag-split ka, nag-ukulele ka? Or nagbe-bend Parang ka, gusto ko po, nag-ukulele parang ka? Have you interesting. tried that? Never Subukan pa mo naman. kaya. Sige nga. Oo, malay mo, kakaiba, di ba? Makita ka na, ma-discover ka. Huwag mo kaming kalimutan doon, Dana. Nag-ukulele, tapos nakabend, no? Nakabending. Parang Or ang ganda. nagja-jump. Oo, try mo. Oo, so yun talaga hobbies mo Opo. yun na mag-ukulele. Nice. Si Claude Hernandez, sino po yung nagiging inspiration nyo every time na may laban kayo? Sino? First, you see si God po talaga. And second, yung family. Family. Si Terry Vergara, mabigat po ba yung ball? Ano pala yun? Yung mga aparato, may anong weight nila? Not sure kung ano yung weight nila, pero kaya naman bitbitin. Hindi siya magaan, hindi din siya mabigat. Pero yung kayang bitbitin ng kamay mo. Hindi din siya masyadong malaki, hindi din siya masyadong maliit. Nakadepende din. Kasi yung ball kasi namin, or sa gymnastics, pwede naman kasi ma-expand pag madami yung, mas madami na yung hangin sa loob. Tapos matigas. Pero meron namang ibang gymnast na gusto ng konti lang yung hangin. Para, tapos, mas malambot. madaling Oo, hawakan. opo. Mas Is madaling it the same mag-grip. size like a basketball? Hindi po. Mas maliit pa. Mas smaller lang ng Opo. ball. Parang bowling, parang 10 Parang pin, ganun po. Opo. Yung sa bowling. Ayun. Pero hindi ganun kabigat. Hindi, yun daw. Ganun daw. Ganun daw bibit-bitin nyo habang nag-split. Throw sa taas. Oo, sabi ni Rian Chu, anong pinakamasakit na muscle pagkatapos ng training? Likod. Oo, kasi syempre, no, bending. Used kasi talaga eh. Yung sa likod. Mm-mm. Yun. Back muscles. Mm-mm. Or, ano pa ba? Yun. Pero meron ba kayo, like may mga therapist din kayo right after Meron. the competition? Ganyan Meron na- naman. Right Oo. after the competition Ayun, po. hindi Or lang. even sa training In po. Meron oo. naman po. Oo. Meron naman. So bawal dito yung meron kang hindi aligned ang iyong mga spinal ganyan. Yes po. Oo, Kailangan yun, talaga. Yun ba? Tinitignan? Yes po. Kung tinitignan. proper yung alignment ng Opo. spinal nyo bago Opo. kayo isalang or bago kayo maging gymnast? Or hindi naman po. Or sa competition lang? Sa training, kasi makikita naman po yan eh. Ayun. Si Carl Gustada, masaya ba maging isang gymnast? Yeah. Very, 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 very happy maging gymnast. Kailangan lang talaga yung mga matitigas ang katawan, katulad namin. Sipag at tiyaga lang talaga yung kailangan. Even sa ibang sports, sipag at tiyaga lang din naman. And then dapat. yung willingness or yung kumbaga, yung passion mo sa isang bagay or sa gymnastics, kung passion mo talaga yan, masaya ka sa ginagawa Exactly. mo. Even if parang ang hirap na ng training or ang dami ng mga nararamdaman, mga injuries, pero alam mo naman sa sarili mo na kaya mo pa, then Laban lang. Continue. Nice. Thank you so much, Shildana, sa Yes. pagsagot ng aking mga katanungan, sa aming Thank you mga din po. katanungan. Sobrang dami naming natutunan at syempre na nalaman namin ang rhythmic gymnast. Yes. Ayan. Pero hindi pa tayo natatapos dyan. Dahil, let's get ready sa ating Fast Break. Fast break. Fast break. Fast break. Eto, Shildana, mabilisan lang tayo. Hoops or ribbon? Ribbon. Uri ng silog, pork silog, tap silog. Pork silog. Flexibility or strength?
Flexibility. Diamond or pearl? Pearl. Complete the sentence. Ilalaban ko hanggang Sa dulo. maulan o maaraw. Maaraw. Favorite gymnast except yourself? Evgenia Kanaeva. K-drama or anime? K-drama. What is your lucky number? 12. Anong hashtag mo sa buhay ngayon? Hashtag. No pain, no gain. Gwapo o matalino? Matalino. City life or province life? Province life. Anong advice ni coach ang hindi mo malilimutan? Kaya mo yan? Anong favorite song mo right now? Praise. Describe rhythmic gymnastic in one word. Life? Ay, yeah, life. Thank you so much. Thank you so much, Shildana, sa pagsagot ng ating mga katanungan. Ayan, nakakatuwa, kasi si Shildana, di ba, talagang ready sa kanyang mga kasagutan. But before ka namin mag-bye-bye sa amin, we want to ask your final message doon sa mga aspiring to be like you. Paano ba maging isang Shildana na pwedeng mag-bend at magbuhol-buhol ang katawan? For me po, sa mga aspiring na gustong maging gymnast or i-pursue yung rhythmic gymnastics, first of all, kailangan niyo din, alagaan niyo din yung sarili niyo, especially during trainings, kasi don't overtraining, and especially makinig sa coach, and then be humble always, even if meron na kayong na-achieve, or kung may ma-achieve pa, be humble pa din, and then continue to train, and then also love what you're doing, and then yun, parang kailangan mo din alamin kung ano yung purpose mo sa buhay. Kasi if you know that your purpose is to be a rhythmic gymnast, then even if mahirap man yung mga pagdadaanan mo along the way, mafulfill mo din yung gusto mo. Exactly. Well said to that. Pero eto naman, yung advice mo kina mami at daddy na napapansin ang flexibility ng kanilang anak pero natatakot silang isabak ang anak nila sa sports. Siguro po sa mga parents na merong anak na flexible naman po and then may potential na mag-gymnast or mag-rhythmic gymnast, ang advice ko lang po is wag silang matakot kasi yung rhythmic gymnast is hindi naman siya yung kumbaga parang yung rhythmic gymnast or yung gymnastics, yun yung magiging vehicle na mas lalong madidiscover ng bata kung ano yung potential niya. Exactly. Wow. Thank you again, Shildana. Meron ka bang upcoming, like you wanna invite your fans or listen, yung mga supporters mo? Meron bang upcoming competition? So far, wala pa naman kaming upcoming competition. Pero, ang masasabi ko lang po is, continue lang din po to support us, and then most especially our parents, our friends, and then sa Gymnastics Association of the Philippines din, I am very grateful and thankful po sa kanila dahil hindi lang nila ako tinulungan or hindi lang sila yung reason kung bakit natuloy-tuloy yung passion ko as a gymnast, but also natulungan din nila ako sa pag-aaral ko dito, and then sa mga gustong maging gymnast or mga parents dyan, I encourage them na mag-try. Kasi wala namang masama kung mag-try. And then, gymnastics is fun naman po. Alam mo, may stasyon tayo sa Davao, ang DXW Davao. Batiin mo in Dabawenyo, yung mga Dabawenyo na kababayan mo. Akong ginagbati akong mga amigo sa Tagum, especially akong family, sila mama, si daddy, sila mga igsuon ako, and then sa mga gymnast mga gymnast sa akong sa akong mama, ang Tagum Gymnastics Club, tuloy-tuloy lang mo og training, and then have fun lang jud sa inyong ginabuhat, and kay at the end of the day kamo man ang maka-benefit ana, og ayaw lang ninyo kalimte na maging humble lang always. Yun, thank you so much, Shildana. Thank you Sabio, po. ang ating po rhythmic gymnast. Maraming salamat din syempre sa FinCotton. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kabahagit kawan, sa pagsama sa amin ng ating rhythmic gymnast na si Shildana Sabio. Until next Saturday, mga kabahagit kawan, this has been Kathy G. Always remember, Team Notca says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone.